Not because nanalo siya, itong si Abante. Because dinisqualify lang yung kalaban niyang nanalo. Yun ang totoo. Kaya ng mga aligasyon laban sa mga kongresista. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Samantala, sinagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang banat ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Pinasusuri kasi ni Abante kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang infrastructure funding ng lungsod, lalo na sa mga distritong hawak ni Paulo. Kung nais daw malaman ni Abante ang exact figures, ay maaari raw itong ibigay sa kanya ng DPWH District and Regional Offices sa Davao. Giit din ni Paulo, walang ghost or non-existent flood control project sa kanyang distrito at kung bumahaman daw sa Davao City, ay mabilis lang daw itong humupa, di tulad sa ibang lugar. Naunang sinabi ni Baste na PR stop lang daw ang pag-iimbestiga ng anomalous flood control project sa bansa. hindi ko maintindihan bakit nag-react ka ng ganito. Eto. Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Hinamon mo. Okay. Hinamon mo. Baka kala mo hindi sasagot. Ayan ang problema sa inyo eh. Kasi alam mo, eto yan eh. May nasilip si Yorme. May nasilip si Yorme na 14 billion na ginamit sa flood control ng mga kongresista ng Maynila. Hindi ko alam kung si Abante ba ay nasaktan doon kaya bigla siyang nag-react kahit ang tanong hindi naman kahit ang statement ay hindi naman nakadirect sa kanya. Nasaktan ka ba doon sa sinabi ni Yorme? Bakit mo binaling sa mga Duterte? Tingnan natin Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to. Malaki daw ang baha pa rin sa Davao. Ay nako Abante, hindi ko talaga na-gets kung paano ka naging pastor. Honestly hindi ko mag-gets. Kasi supposedly ang mga pastor madunong yan, magaling yan eh. Malupitan po yan pag hindi po ako nagbibiro. Magaling po yan eh, supposedly. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Eto lang para sa kaalaman mo, yung flood control na tinatawag, yung project na yan, napaka-obvious naman. Kaya nga may salitang control. Wala pong sinabing flood prevention. Kasi kahit saan kang pumunta ng mundo, even the first class country, kahit nga sa China, yung mga magagandang lugar doon, sa Japan, kahit saang bansa ka, basta matinding ulan, babaha, matik yan. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na flood prevention. Okay? Pero, nagkakatalo yan sa bilis ng alis ng flood. Ibig sabihin, yung pagwala ng flood, doon nagkakatalo yan. Paghupa ng tubig, diyan nagkakatalo. Diyan pumapasok yung flood control. Ibig sabihin, di ba, para bagang naligo ka, halimbawa dito sa hotel ko, clog yung shower. Medyo clog siya. Ewan ko, siguro ang daming buhok dito na sino ba natulog dito bago ako? Clog yung pero mabilis naman siyang humupa yung tubig doon sa paliguan. Bakit? Siguro may flood control dito. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng flood control, Abante. Hindi ibig sabihin hindi na babaha. Babaha at babaha pa rin pero mabilis nawawala. At yan ang nararanasan naman ng mga taga Davao City. Babaha pero in less than 30 minutes mawawala na. Kahit itanong mo sa mga taga Davao City. Hindi katulad sa Maynila. Umulan ng umaga, kinabukasan, medyo meron pa konti. Bumagyo ngayon, kinabukasan meron pa rin kahit papaano. Iba kasi yun yung sinasabing bakit tila hindi gumagana ang flood control sa Maynila. Pero
Sa Davao City, bumabagyo, bumabaha, pero nawawala kagad. Yun ang ibig sabihin nun, Mr. Abante. Ano na nangyari sa'yo? Oh, by the way, sabi ni Pulong, hindi pala dapat ito tawaging congressman. Bakit? Kasi pag sinabi mong congressman ka, ikaw ay representante ng iyong lugar o yung distrito. Eh alam naman natin si Abante, hindi nanalo. Oh, ayan po ay fact. That's a factual. Hindi po siya nanalo. Bakit siya naging congressman? Yung kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung kaibigan niya yun, pero feeling ko kaibigan niya yun. Yung congressman na kalaban niya. Hindi, syempre magkakaibigan naman yan di ba? Yung kanyang kaibigan, na disqualify. Bakit? Gumalaw na ang tinatawag nating Garcia Magic. Comelec Chairman Garcia. Yeah? Gumalaw na yung himala. Oh. Bakit? Na disqualify. So ibig sabihin, not because nanalo siya, itong si Abante, because dinisqualify lang yung kalaban niyang nanalo. Yun ang totoo. Kaya hindi ka dapat tawaging congressman. Ang sabi nga ni Congressman Pulong, dapat ang tawag siya yung pastor. Pasensya ka na, Mr. Congressman Pulong, hindi po karapat dapat tawaging pastor ito. Sorry Kasi iba yung iba yung buka ng bibig niya sa ginagawa niya. So, siguro, in my opinion, maybe false prophet siya. Kasi sabi nga, in the last day, there will be false prophet. Feeling ko lang naman yun. That's my opinion. That's my freedom. Freedom of speech ko na sabihin na isang taon to, mali ang itinuturo. Feeling ko talaga mali tinuturo niya Kasi iba yung tinuturo niya sa ginagawa niya. Oh. Kaya wag na nating tawaging Bishop o Pastor Abante. Dapat ang itawag natin dyan, Abante. O yan. Mas bagay yan. O, tuloy natin Patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Patunayan daw. Okay? O sige. Ito, para lang sa kaalaman mo muna Bakit ba kasi masyado mainit ang ulo mo? Tingnan nga natin, ano ba ginawa ni Yorme? 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Naku po, patay tayo dyan. Wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan. Naku, patay tayo dyan. Nasa frontline na balita ngayon si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 Take note 2022 hanggang ngayon. 200. Naku, grabe yan. Ang tindi niyan. Kaya naman pala, hindi niya napansin, ang mga may ingay na congressman na umaatake sa mga Duterte ay puro mga karamihan din ay taga Maynila. Si Chua, ito si Abante, yung isa pa, yung mukhang, yung parang wala ng leeg. At saka yung isang medyo papogi. Sila ho yung apat na antinding bumanat kay BP Sara Duterte na dati naman sip-sip kay BP Sara Duterte. Oh. Yung pala naman, ladies and gentlemen, sila po ay merong 200 na flood control project. Naku, kaya naman. Ibig sabihin, nalakad nila. Hindi, ito naman, alam naman natin yan. Hindi, wala ko sinasabing ninakaw nila. Ang sinasabi natin, nalakad nila sa leadership ng Kamara na magkaroon sila ng proyekto. Oh. At yan ay 200 na project daw, flood control. Hindi natin alam bakit nagkaganyan. Ang tanong, gumagana ba? Hindi, kasi baka sabihin naman, sandali, banat ba? Wala namang masama sa flood control project kung gumagana. Totoo, wala namang masama kung gumagana. Tingnan natin kung gumagana. billion pesos ang halaga niyan.
Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Nako. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa local government code at ibang ordinansa. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit.